Ang panalangin ay mabisa at importanteng gawain ng isang lingkod ng Diyos upang gabayan ng Panginoon ang kanyang ginagawa at patnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang buong pamilya at mga mahal sa buhay. Halina at manalangin sa Diyos na buhay. Ama, pinagpapala at pinasasalamatan kita para sa isang bagong araw at para sa mga bagong pagkakataon at hamon na idudulot ng araw na ito. Salamat na ang iyong mga kaawaan ay bago tuwing umaga at pinagdarasal ko na ako ay lumakad na karapat-dapat sa iyo ngayon at maging isang tapat na saksi sa pag-iisip, salita at gawa na nagpapakita ng malaklistong saloobin sa lahat ng aking nakakausap. Panatilihin mo akong lubos na nakatuon sa iyo, Panginoon, at panatilihing matatag ang aking puso na nagtitiwala sa iyo para sa lahat ng aking mga pangangailangan at pangangailangan. Tulungan mo akong huwag gumana sa aking sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway manindigan ako sa katotohanan ng Ebanghelyo ng biyaya at manatiling matatag na nakatingin kay Jesus. Nagtitiwala sa Kanya na magbigay ng Kanyang sapat na lakas para sa lahat ng pagkakataon. Ituro mo sa akin ang lahat ng nais mong matutunan ko ngayon at bigyan mo ako ng lakas ng loob at lakas upang magpatuloy sa layunin para sa paitaas na tawag kay Kristo Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Salamat, Ama, na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng iyong mga anak, kabilang ang mga naghaharap sa matitinding pag-uusig at panganib sa napakaraming bahagi ng mundong ito na nasira ng digmaan. Ngunit, Panginoon, lahat sila ay ating mga kapatid kay Kristo at lahat tayo ay iisa sa Kanya. At ang sakit na dinaranas ng mga individual na mananampalataya ay nagiging isang corporate distress para sa katawan ni Kristo. At kaya, Panginoon, itinataas namin ang lahat ng mga kailangang makipaglaban sa napakaraming panganib at kahirapan sa mga dayuhang bahagi ng mundo. Kaginhawahan at palakasin ang bawat mahalagang tao na nagdurusa alang-alang sa katwiran. Lumapit ka sa bawat isa upang sa iyong lakas ay magtiyaga sila sa mga panahong ito na maligalig at sa paggawa nito ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong sarili at magsilbing tapat na saksi sa mga nawala sa kanilang mga kasalanan. Sa iyong biyaya at kabutihan, suportahan ang lahat na nagdadalamhati dahil sa katwiran na ating ipinagdarasal. Marahil dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay o matinding kawalan, kaginhawahan at tulungan ang bawat isa na sumasakit sa puso at panatilihin ang bawat isa na matatag sa pananampalataya na mayroon sila kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat, Panginoon, na walang isa sa iyong mga anak na nawala sa iyong mga mata at awa. At itinataas namin ang bawat isa sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa magandang halimbawa ng Panginoong Hesukristo na siya mismo ay natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay sa kanyang dinanas. At sa kanino natin nakikita
ang perpektong halimbawa ng isang tao na ang pagdurusa at kamatayan ay nagdulot ng malaking kaluwalhatian sa Ama at kaligtasan sa isang nawala at namamatay na mundo. Salamat na pinili ni Jesus na kusang harapin ang matinding pagdurusa at pag-uusig sa kanyang buhay, upang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, siya ay makapagbayad ng halaga at pantubos para sa kasalanan. Tulungan mo akong matutunan ang mga aral ng pagdurusa na nakikita sa buhay ng Panginoong Hesus, na kahit na hindi niya alam ang kasalanan ay handang magdusa para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakinabangan ng napakaraming iba pa. Salamat sa pagbubukas ng aking pagkaunawa sa katotohanan na bagaman ang pagdurusa para sa katwiran ay maaaring mahirap tiisin sa maikling panahon, gayunmay gamitin ito ng Diyos sa kanyang biyaya at karunungan para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating walang hanggang kapakinabangan. Naway ako'y masumpungan ng masunurin at tapat na mga bagay na maaari kong maranasan dahil sa katwiran. Naway magdusa ako sa buhay na ito sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at para sa kapakanan ng ating Panginoong Hesukristo na nagdusa at namatay para sa akin, upang ako rin ay mabuhay ng walang hanggan. Sa kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa maraming saksi ng pananampalataya na nagpakita na ang iyong kapangyarihan at lakas ay sapat na para sa lahat ng mga panganib at pagkabigo, pagdurusa at sakit na maaari nating makaharap sa ating espiritual na pag-unlad sa buhay. Salamat sa iyo para sa mga aral na itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng walang kapantay na saksi ng iyong lingkod na si Job. Ang malubha at matagal na mga pagsubok at kapighatian na kanyang tiniis at ang maluwalhating kinalabasan sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, nang siya ay makaiyak sa pagpapakumbaba ng puso. Narinig ko ang tungkol sa iyo ng aking mga taenga, ngunit ngayon ay nakita kita ng aking mga mata sa aking espiritual na mga mata ng pagkaunawa. Ama, alam ko na marami ang tungkol sa aking paglalakbay sa buhay na hindi ko maintindihan. Ngunit, Panginoon, ay nagtitiwala ako sa iyo dahil itinakda mo ang bawat araw ng aking buhay at walang mga panganib o pagkabigo, pagdurusa o sakit na hindi mo nalalaman at hindi mo gagamitin para sa iyong higit na kaluwalhatian at sa aking walang hanggang kabutihan. Ipinagdarasal ko na kahit hindi ko maintindihan ang dahilan ng napakaraming paghihirap na kailangan kong tiisin, nabibigyan mo ako ng sapat na biyaya na kailangan kong magtiyaga hanggang sa wakas. Panginoon, naniniwala ako na ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay at nagtitiwala ako sa iyo na dalhin ako sa isang pangwakas at matagumpay na konklusyon. Palakasin at itaguyod mo ako sa kapangyarihan ng iyong espiritu at suportahan at aliwin mo ako, nananalangin ako, upang sa lahat ng bagay ay matiyaga akong makatiis hanggang sa wakas sa iyong papuri
at kaluwalhatian. Mapagpakumbaba kong itinatanong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, pinupuri at pinasasalamatan namin kayo para sa dakilang halimbawa ng mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na sa paglipas ng panahon ay naging napakagandang mga halimbawa ng mga tao. Ang iyong biyaya ay nagawang manindigan ng mahigpit sa masasamang panahon kung saan sila nabuhay, at nais din nating iangat ang lahat ngayon na tulad nila ay naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. At kung sino ang gusto nila ay nahaharap sa mga oras ng pagtaas ng kahirapan. Salamat sa halimbawa ng mga tapat na taong ito na nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya at matiyagang pagtitiis ng maraming paghihirap sa kabila ng napakaraming pagsubok na tinawag nilang harapin. Tulungan mo kaming gaya nila na tumayong matatag sa masasamang panahon kung saan tayo nabubuhay, at naway ang lahat ng naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay manatiling matatag sa pananampalataya at magtiyaga bilang tapat na mga kawal ni Kristo habang sama-sama naming pinapatakbo ang lahi na itinakda sa harap namin sa iyong kapangyarihan at lakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulungan mo akong Panginoon na magkaroon ng higit na pangunawa sa dahilan na hindi maiiwasang mga pagsubok at kapighatian na bumabalot sa buhay ng lahat ng tao. Ngunit lalo na sa mga anak mo na nahihirapang maunawaan kung bakit ang kanilang Ama sa langit ay tila naging bingi sa kanilang paulit-ulit na paghingi ng tulong. At gayon pa man, Ama, habang iniisip ko ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus para sa akin at kung paano ka narating nang ako'y patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan, at itinaas ako mula sa putik na luwad at binihisan ako ng katwiran ni Kristo, at ako'y binihisan mo. Nakikita ko ang iyong mapagbiyayang pasensya sa akin, at nagdulot ito sa akin na magtaka sa pagkamangha na dapat kang maglaan ng ganoong oras at pagsisikap sa isang taong tulad ko na hindi karapat-dapat na alisin ang iyong mga sintas ng sapatos. Panginoon, ipinagdarasal ko na idirekta mo ang aking puso na makita ang higit pa sa iyong pag-ibig sa akin at sa mapagbiyayang tiyaga ni Kristo, habang siya ay namuhay ng isang perpektong buhay upang siya ay maging walang kasalanan na sakripisyo, upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. Salamat na sa kabila ng mga panahong hindi ko pinakinggan ang malumanay na mga pahiwatig ng banal na Espiritu sa aking buhay, at tinahak ang isang dead-end na daan na aking pinili at paulit-ulit na nabigo upang matutunan ang mga aral na ituturo mo sa akin, na lagi kang nandiyan para sundin ako. Salamat sa iyong mapagbiyayang pagtitiis sa akin kapag pinagdududahan ko ang iyong salita o nagbibingi-bingihan tungkol sa aking kapalaran sa buhay. At salamat, Ama, sa pananatiling tapat sa akin kapag ako ay napatunayang walang pananampalataya sa iyo.
at tiyak na napawi o nagdadalamhati sa gawain ng banal na Espiritu sa aking buhay. Ama, ito ay habang iniisip ko ang iyong mapagbiyayang pasensya sa akin nang napakatagal na nagsisimula akong mas maunawaan ang dahilan para sa mga hindi maiiwasang pagsubok at kapighatian na bumabalot sa buhay ng iyong mga anak. Ito ay upang tayo ay lumago sa biyaya at sa isang kaalaman tungkol sa iyo. Tulungan mo akong, Panginoon, na makita ka sa mga paghihirap ng buhay at maghangad na magtiyaga sa bawat pagsubok upang maunawaan ko ang lahat ng iyong matututuhan sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, pinasasalamatan namin kayo na ikaw ang aming Diyos at Ama, at ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng aming karangalan at papuri, sapagkat iyong binuhat kami mula sa putik na luwad at inilagay ang aming mga paa sa bato ng aming kaligtasan. Sino si Jesucristo na aming Panginoon? Salamat na mayroon kang mga salita ng buhay na walang hanggan, at salamat sa iyong mahalagang pangako na wala sa langit o sa lupa na makapaghihiwalay sa atin sa iyong pag-ibig kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming katapatan at pagmamahal, at pinupuri ka namin upang kami ay makapagpahinga ng ligtas sa iyong mga bisig, na nalalaman na sa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Panginoon, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito ng kasalanan, salamat sa iyo na ipinangako mong makakasama natin anuman ang mga paghihirap at panganib na maaaring magkrus sa ating mga landas. Panatilihin mo kaming manalangin mula sa lahat ng panganib, problema at pag-uusig na maaari naming makaharap, at naway manatili kaming matatag hanggang sa wakas at makapagtiyaga sa gitna ng lahat ng aming mga pagsubok. Salamat na walang sitwasyon sa buhay na nasa labas ng iyong nasasakupan, at mayroong kang bawat pangyayari na sakop ng iyong sapat na biyaya. Panginoon, habang tinahak natin ang ating landas sa mundong ito na may sakit sa kasalanan, naway panatilihin natin ang ating pagtitiwala sa iyo at ilagay ang bawat pangangailangan sa iyong mga kamay. Alam na higit pa ang siya na nasa atin kaysa sa mundo. Tinatanong natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam natin na napakadalas na ang mga miyembro ng ating sariling mga pamilya at sambahayan at ang mga mahal natin ay siyang madalas na laban sa ating pagmamahal sa iyo at sa ating saksi sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. Panginoon, alam mo ang mga pangdiwang akusasyon at iba pang anyo ng pagpuna at pangungutya na madalas nating tinitiis mula sa ating pinakamalapit at pinakamamahal, at hinihiling na bibigyan mo tayo ng karunungan at lakas upang matiis ang gayong mga pagsubok, at upang ipakita ang pag-ibig ni Jesus sa ating mga tugon, upang ikaw ay maluwalhati at sila ay hindi mapaglabanan na maakit sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, hinihiling namin na bantayan mo ang espiritual na pulso ng aming panloob na puso, at manalangin
Nabibigyan mo kami ng biyaya upang magtiyaga sa ilalim ng pagtuloy na pagpuna sa pamilya. Bigyan mo kami ng karunungan na malaman kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik, at naway ang aming pagmamahal sa iyo ay malampasan ang anumang pananakot na maaari naming maramdaman mula sa pampamilyang pagpuna at pangungutya. At bigyan kami ng biyaya na manatiling tapat at tunay na saksi sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sa iyong kalakasan ay ipinagdarasal ko na aking patakbuhin ang lahi na nasa harapan ko ng may matiyagang pagtitiis, na nakatingin kay Jesus na siyang may akda at tagapagtapos ng aking pananampalataya. At ang matibay na bato na aking kinatatayuan, Ama, kinikilala ko na ito ay isang espiritual na lahi, at ang lakas at tibay na kailangan ko ay hindi pisikal ngunit espiritual. Espiritual na lakas, espiritual na tiyaga at espiritual na pagtitiis. Tulungan mo akong isantabi ang anumang bagay sa lahat ng bagay na kumahadlang sa aking espiritual na pag-unlad. Inililihis ang aking pansin sa layunin ng aking pagtawag o pinipigilan ang aking sarili para sa Panginoon. Salamat sa iyo para sa halimbawa at paghihikayat ng maraming kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na tumatakbo sa parehong espiritual na lahi bago ako. At naway bigyan ako ng kanilang tapat na saksi ng lakas ng loob at determinasyon na sumunod sa kanilang mga hakbang, na binigyan ng kapangyarihan ng nananahan na banal na espiritu sa papuri at kaluwalhatian ng Diyos. Pinapanalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat Ama na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng iyong mga anak, kabilang ang mga naghaharap sa matitinding pag-uusig at panganib sa napakaraming bahagi ng mundong ito na nasira ng digmaan. Ngunit, Panginoon, lahat sila ay ating mga kapatid kay Kristo at lahat tayo ay iisa sa Kanya. At ang sakit na dinaranas ng mga individual na mananampalataya ay nagiging isang corporate distress para sa katawan ni Kristo. At kaya Panginoon, itinataas namin ang lahat ng mga kailangang makipaglaban sa napakaraming panganib at kahirapan sa mga dayuhang bahagi ng mundo. Kaginhawahan at palakasin ang bawat mahalagang tao na nagdurusa alang-alang sa katwiran. Lumapit ka sa bawat isa upang sa iyong lakas ay magtiyaga sila sa mga panahong ito na maligalig, at sa paggawa nito ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong sarili at magsilbing tapat na saksi sa mga nawala sa kanilang mga kasalanan. Sa iyong biyaya at kabutihan, suportahan ang lahat na nagdadalamhati dahil sa katwiran na ating ipinagdarasal. Marahil dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay o matinding kawalan, kaginhawahan at tulungan ang bawat isa na sumasakit sa puso at panatilihin ang bawat isa na matatag sa pananampalataya na mayroon sila kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat Panginoon na walang isa sa iyong mga anak na nawala sa iyong mga mata at awa.
at itinataas namin ang bawat isa sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa magandang halimbawa ng Panginoong Hesukristo na siya mismo ay natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay sa kanyang dinanas. At sa kanino natin nakikita ang perpektong halimbawa ng isang tao na ang pagdurusa at kamatayan ay nagdulot ng malaking kaluwalhatian sa Ama at kaligtasan sa isang nawala at namamatay na mundo. Salamat na pinili ni Jesus na kusang harapin ang matinding pagdurusa at pag-uusig sa kanyang buhay, upang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, siya ay makapagbayad ng halaga at pantubos para sa kasalanan. Tulungan mo akong matutunan ang mga aral ng pagdurusa na nakikita sa buhay ng Panginoong Hesus, na kahit na hindi niya alam ang kasalanan ay handang magdusa para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakinabangan ng napakaraming iba pa. Salamat sa pagbubukas ng aking pagkaunawa sa katotohanan na bagaman ang pagdurusa para sa katwiran ay maaaring mahirap tiisin sa maikling panahon, gayunmay gamitin ito ng Diyos sa kanyang biyaya at karunungan para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating walang hanggang kapakinabangan. Naway ako'y masumpungan ng masunurin at tapat na mga bagay na maaari kong maranasan dahil sa katwiran. Naway magdusa ako sa buhay na ito sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at para sa kapakanan ng ating Panginoong Hesukristo na nagdusa at namatay para sa akin, upang ako rin ay mabuhay ng walang hanggan. Sa kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa maraming saksi ng pananampalataya na nagpakita na ang iyong kapangyarihan at lakas ay sapat na para sa lahat ng mga panganib at pagkabigo, pagdurusa at sakit na maaari nating makaharap sa ating espiritual na pag-unlad sa buhay. Salamat sa iyo para sa mga aral na itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng walang kapantay na saksi ng iyong lingkod na si Job. Ang malubha at matagal na mga pagsubok at kapighatian na kanyang tiniis at ang maluwalhating kinalabasan sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, nang siya ay makaiyak sa pagpapakumbaba ng puso. Narinig ko ang tungkol sa iyo ng aking mga taenga, ngunit ngayon ay nakita kita ng aking mga mata sa aking espiritual na mga mata ng pagkaunawa. Ama, alam ko na marami ang tungkol sa aking paglalakbay sa buhay na hindi ko maintindihan. Ngunit, Panginoon, ay nagtitiwala ako sa iyo dahil itinakda mo ang bawat araw ng aking buhay at walang mga panganib o pagkabigo, pagdurusa o sakit na hindi mo nalalaman at hindi mo gagamitin para sa iyong higit na kaluwalhatian at sa aking walang hanggang kabutihan. Ipinagdarasal ko na kahit hindi ko maintindihan ang dahilan ng napakaraming paghihirap na kailangan kong tiisin, nabibigyan mo ako ng sapat na biyaya na kailangan kong magtiyaga hanggang sa wakas. Panginoon, naniniwala ako na ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay at nagtitiwala ako sa iyo na dalhin ako sa isang pangwakas
at matagumpay na konklusyon. Palakasin at itaguyod mo ako sa kapangyarihan ng iyong Espiritu at suportahan at aliwin mo ako, nananalangin ako, upang sa lahat ng bagay ay matiyaga akong makatiis hanggang sa wakas sa iyong papuri at kaluwalhatian. Mapagpakumbaba kong itinatanong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, pinupuri at pinasasalamatan namin kayo para sa dakilang halimbawa ng mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na sa paglipas ng panahon ay naging napakagandang mga halimbawa ng mga tao. Ang iyong biyaya ay nagawang manindigan ng mahigpit sa masasamang panahon kung saan sila nabuhay, at nais din nating iangat ang lahat ngayon na tulad nila ay naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus, at kung sino ang gusto nila ay nahaharap sa mga oras ng pagtaas ng kahirapan. Salamat sa halimbawa ng mga tapat na taong ito na nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya at matiyagang pagtitiis ng maraming paghihirap sa kabila ng napakaraming pagsubok na tinawag nilang harapin. Tulungan mo kaming gaya nila na tumayong matatag sa masasamang panahon kung saan tayo nabubuhay, at naway ang lahat ng naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay manatiling matatag sa pananampalataya at magtiyaga bilang tapat na mga kawal ni Kristo habang sama-sama naming pinapatakbo ang lahi na itinakda sa harap namin sa iyong kapangyarihan at lakas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulungan mo akong Panginoon na magkaroon ng higit na pangunawa sa dahilan na hindi maiiwasang mga pagsubok at kapighatian na bumabalot sa buhay ng lahat ng tao. Ngunit lalo na sa mga anak mo na nahihirapang maunawaan kung bakit ang kanilang Ama sa langit ay tila naging bingi sa kanilang paulit-ulit na paghingi ng tulong. At gayon pa man, Ama, habang iniisip ko ang lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin at kung paano ka narating nang ako'y patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan, at itinaas ako mula sa putik na luwad at binihisan ako ng katwiran ni Kristo, at ako'y binihisan mo. Nakikita ko ang iyong mapagbiyayang pasensya sa akin, at nagdulot ito sa akin na magtaka sa pagkamangha na dapat kang maglaan ng ganoong oras at pagsisikap sa isang taong tulad ko na hindi karapat-dapat na alisin ang iyong mga sintas ng sapatos. Panginoon, ipinagdarasal ko na idirekta mo ang aking puso na makita ang higit pa sa iyong pag-ibig sa akin at sa mapagbiyayang tiyaga ni Kristo, habang siya ay namuhay ng isang perpektong buhay upang siya ay maging walang kasalanan na sakripisyo, upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. Salamat na sa kabila ng mga panahong hindi ko pinakinggan ang malumanay na mga pahiwatig ng banal na Espiritu sa aking buhay, at tinahak ang isang dead-end na daan na aking pinili at paulit-ulit na nabigo upang matutunan ang mga aral na ituturo mo sa akin, na lagi kang nandiyan para sundin ako.
Salamat sa iyong mapagbiyayang pagtitiis sa akin. Kapag pinagdududahan ko ang iyong salita o nagbibingi-bingihan tungkol sa aking kapalaran sa buhay, at salamat Ama sa pananatiling tapat sa akin kapag ako ay napatunayang walang pananampalataya sa iyo, at tiyak na napawi o nagdadalamhati sa gawain ng banal na Espiritu sa aking buhay. Ama, ito ay habang iniisip ko ang iyong mapagbiyayang pasensya sa akin nang napakatagal na nagsisimula akong mas maunawaan ang dahilan para sa mga hindi maiiwasang pagsubok at kapighatian na bumabalot sa buhay ng iyong mga anak. Ito ay upang tayo ay lumago sa biyaya at sa isang kaalaman tungkol sa iyo. Tulungan mo akong, Panginoon, na makita ka sa mga paghihirap ng buhay at maghangad na magtiyaga sa bawat pagsubok upang maunawaan ko ang lahat ng iyong matututuhan sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, pinasasalamatan namin kayo na ikaw ang aming Diyos at Ama, at ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng aming karangalan at papuri, sapagkat iyong binuhat kami mula sa putik na luwad at inilagay ang aming mga paa sa bato ng aming kaligtasan. Sino si Jesucristo na aming Panginoon? Salamat na mayroon kang mga salita ng buhay na walang hanggan, at salamat sa iyong mahalagang pangako na wala sa langit o sa lupa na makapaghihiwalay sa atin sa iyong pag-ibig kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming katapatan at pagmamahal, at pinupuri ka namin upang kami ay makapagpahinga ng ligtas sa iyong mga bisig, na nalalaman na sa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Panginoon, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito ng kasalanan, salamat sa iyo na ipinangako mong makakasama natin anuman ang mga paghihirap at panganib na maaaring magkrus sa ating mga landas. Panatilihin mo kaming manalangin mula sa lahat ng panganib, problema at pag-uusig na maaari naming makaharap, at naway manatili kaming matatag hanggang sa wakas at makapagtiyaga sa gitna ng lahat ng aming mga pagsubok. Salamat na walang sitwasyon sa buhay na nasa labas ng iyong nasasakupan, at mayroong kang bawat pangyayari na sakop ng iyong sapat na biyaya. Panginoon, habang tinahak natin ang ating landas sa mundong ito na may sakit sa kasalanan, naway panatilihin natin ang ating pagtitiwala sa iyo at ilagay ang bawat pangangailangan sa iyong mga kamay. Alam na higit pa ang siya na nasa atin kaysa sa mundo. Tinatanong natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam natin na napakadalas na ang mga miyembro ng ating sariling mga pamilya at sambahayan at ang mga mahal natin ay siyang madalas na laban sa ating pagmamahal sa iyo at sa ating saksi sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. Panginoon, alam mo ang mga pangdiwang akusasyon at iba pang anyo ng pagpuna at pangungutya na madalas nating tinitiis mula sa ating pinakamalapit at pinakamamahal, at hinihiling na bibigyan mo tayo ng karunungan at lakas upang matiis ang gayong mga pagsubok, at upang ipakita ang pag-ibig ni Jesus
sa ating mga tugon, upang ikaw ay maluwalhati at sila ay hindi mapaglabanan na maakit sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, hinihiling namin na bantayan mo ang espiritual na pulso ng aming panloob na puso at manalangin na bibigyan mo kami ng biyaya upang magtiyaga sa ilalim ng pagtuloy na pagpuna sa pamilya. Bigyan mo kami ng karunungan na malaman kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik, at naway ang aming pagmamahal sa iyo ay malampasan ang anumang pananakot na maaari naming maramdaman mula sa pampamilyang pagpuna at pangungutya. At bigyan kami ng biyaya na manatiling tapat at tunay na saksi sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sa iyong kalakasan ay ipinagdarasal ko na aking patakbuhin ang lahi na nasa harapan ko ng may matiyagang pagtitiis, na nakatingin kay Jesus na siyang may akda at tagapagtapos ng aking pananampalataya. At ang matibay na bato na aking kinatatayuan, Ama, kinikilala ko na ito ay isang espiritual na lahi at ang lakas at tibay na kailangan ko ay hindi pisikal ngunit espiritual. Espiritual na lakas, espiritual na tiyaga at espiritual na pagtitiis. Tulungan mo akong isantabi ang anumang bagay sa lahat ng bagay na kumahadlang sa aking espiritual na pag-unlad. Inililihis ang aking pansin sa layunin ng aking pagtawag o pinipigilan ang aking sarili para sa Panginoon. Salamat sa iyo para sa halimbawa at paghihikayat ng maraming kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na tumatakbo sa parehong espiritual na lahi bago ako. At naway bigyan ako ng kanilang tapat na saksi ng lakas ng loob at determinasyon na sumunod sa kanilang mga hakbang, na binigyan ng kapangyarihan ng nananahan na banal na espiritu sa papuri at kaluwalhatian ng Diyos. Pinapanalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.